Pagkatapos niyang sabihin yon, ay umakyat na ito sa itaas. Sakto naman ang pagdating ni Henry. May dala itong brown na supot, sabay tawag kay Talia. Oh, Talia, saan ka pupunta? Kakain muna tayo. Busog pa po ako. Hindi po ako nagugutom. Sumabay ka na sa amin. Ayoko nga po eh. Busog pa po ako. Isa, Talia. Taya, bumalik ka dito. Kita ko ang inis sa mata ni Henry habang tinatawag si Talia. Nagulat pa si Henry nang makita akong nakatingin sa kanya. Habang nakikilala ko sa personal si Henry, hindi ko alam, pero pakiramdam ko parang may mali. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Pagkatapos naming kumain, naririnig kong pinapagalitan ni Henry ang bata habang umiiyak ito. Nakarinig din ako ng ilang beses na paghampas, kaya dahan-dahan akong sumilip sa kwarto ni Talia. At nakita ko kung paano disiplinahin ni Henry si Talia. Nakaluhod ito sa munggo habang pinapalo niya ito ng sinturon. Hindi ko matiis. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto ni Talia para pigilan si Henry. Henry, tama na yan! Ano bang ginagawa mo sa bata? Dinidisiplina ko. Kita mo yung ugali? Hindi ka man lang galangin. Hayaan mo siya dyan. Henry, bata yan. Tingnan mo, oh. Namumula ng tuhod niya. Pati na rin ang mga binti niya. Talia, tumayo ka na dyan. Hana! Ako na ang kakausap sa kanya. Pwede naman kasing pakiusapan ng bata eh. Hindi naman kailangang paluin. Please lang, lumabas ka muna. Ako nang bahala dito. Padabog na lumabas si Henry sa kwarto ni Talia. Bumuntong hininga ako noon nang isarado ni Henry ang pinto at napatingin ako kay Talia na umiiyak. Umupo ako sa kama at hinawakan ang dalawang kamay ni Talia. Inila ko ito palapit sa akin. Gumiti ako at hinaplos ang pisngi ni Talia sabay puna sa mga luha nito. Nang iangat ko ang bestida ni Talia, nakita ko ang mga latay ng latigo sa binti niya. Marami rin siyang peklat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Naghanap ako ng first aid kit para magamot ang mga pasa ni Talia. Tahimik lang ito habang nakatingin sa labas. Hinayaan niya lang ako sa ginagawa ko. Pero napahinto ako nang magsalita si Talia. Gaano mo kamahal ang kuya ko? Ha? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, sobrang mahal. Mahal na mahal ko siya. Mga nasa 100%. Pero hindi lahat ng pagmamahal dapat ibuhos sa isang tao. Paano kung may malaman kang isang bagay na mahirap tanggapin dun sa taong mahal mo? Sa tingin mo ba, mamahalin mo pa siya? Ikaw naman, napakaseryoso mo namang bata ka. Feeling ko tuloy, hindi bata ang kausap ko eh. Pero kung mangyayari man yon, o may malalaman ako tungkol sa kuya mo, sisiguraduhin kong mamahalin ko pa rin siya. Hindi ko siya iiwan. Promise. Sana nga. Sana kaya mong panghawakan ang sinabi mo. Dahil minsan, hindi lahat ng sinasabi natin sa una ay kaya nating panindigan sa huli. Hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Talia. Mga salitang may malalim na kahulugan. Habang nakasakay kami ni Henry sa e-bike nito na 4 wheels, ilang beses ko pang nilingon at tinitigan si Henry. Naglalaro kasi sa isipan ko ang tinutukoy ni Talia. Pero sa isang taong magkarelasyon kami, alam kong wala siyang tinatago sa akin na kahit ano. Dahil lahat naman sinasabi niya sa akin tuwing nag-uusap kami sa call. Lagi rin akong updated sa mga ginagawa niya sa buhay.
kahit malayo kami sa isa't isa. Kaso nga lang, ang mga pinapakita niyang kilos sa akin kahapon ay nagpapabagabag sa akin. Napabalik lang ako sa ulirat nang tumigil ang e-bike at nagsalita si Henry. Are you okay, babe? Oo. Dito na ba yon? Yep. Dito ang harvest ngayon. Ayos ka lang ba talaga? Kanina ka pa parang tulala. May problema ka ba? Problema? Wala no. Paano mo naman nasabing may problema ako? Ang lalim kasi ng iniisip mo. Tungkol ba to sa nagawa ko kay Talia? Masyado na kasing matigas ang ulo ni Talia. Minsan talaga kailangan ko siya disiplinahin para tumino. Sa ganun talagang paraan? Henry, ganun naman talaga ang mga bata eh. Makulit, asaway, at higit sa lahat, matigas ang ulo. Pero para madisiplina ang bata, hindi naman kailangang umabot sa pisikalan eh. Naiintindihan kong mahirap magpalaki ng bata. Pero ikaw na lang ang natitirang pamilya niya eh. Kaya baka siya nagkakaganon dahil kulang siya sa atensyon. Sa tingin ko, mabait ang kapatid mo, Henry. Kailangan lang tutukan. Isa akong teacher at masasabi kong lahat ng bata hindi pare-parehas ang ugali. Pero iisa lang ang gusto nila, ang maramdaman ang pagmamahal mula sa pamilya nila. Salamat. Pasensya na rin kagabi ha. Masyado lang talaga mainit yung ulo ko kaya nadadamay ka. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Tumingin sa akin si Henry at isang simpleng ngiti ang binigay nito sa akin. Pagkatapos naming mag-usap, pumunta na kami sa mga tauhan niyang nagha-harvest ng mga dakta ng rubber tree. May kausap si Henry na isa sa mga tauhan niya at ako naman pinagmamasdan ko lang ang mga tauhan ng aking nobyo. Pero biglang kumunot ang noo ko dahil ang isang punong nasa aking harapan hindi puti ang nilalabas kundi kulay dugo. Napatingin ako sa bawat punong nakahilera. Lahat ng mga balde nun, kulay dugo din ang laman. Mas lalo akong kinilabutan nang maramdaman kong parang may pumatak na malagkit sa balikat ko. Pagtingin ko, dugo. Kaya hindi ko maiwasang mapasigaw ng malakas at nakuha ko ang atensyon ng lahat. Babe, anong nangyari? May dugo. May dugo, babe. Babe, kalma. Ano ba nangyari sa'yo? Babe, are you okay? Pahingi tubig. Tubig sabi. May mga dugo akong nakita. Dugo? Ano bang pinagsasabi mo, babe? Anong dugo? Wala naman dugo ah. Meron eh. Meron talaga. Yung mga dakta, kulay dugo silang lahat. Tapos may nahulog pa sa balikat ko. May ano? Naguguluhan akong napatingin sa balikat ko at kay Henry. Walang dugo sa damit at balikat ko, pati na rin sa kamay ko. Kaya agad akong tumayo. At kahit nawiwirduhan sa akin ng ibang tao, tiningnan ko ang bawat timba nila. Pati na rin ang mga daktang umaagos. Pero lahat yon kulay puti na. Ramdam kong sinundan ako ni Henry sa paglalakad. Pero napahawak ako sa ulo ko. Napalingon ako kay Henry na nakakunot ang noo sa akin. Pilit niya akong pinapakalma. Pero mas lalo lang akong nagwala nang makakita ako ng mga taong duguan na palapit sa akin. At hindi ko mapigilang papatili sa takot. Hanggang sa naramdaman ko ang biglang pag-ikot at pagdilim ng paningin ko. Aray, ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Nasa kwarto na ako? Buti gising ka na. Kanina ka patulog. Kanina pa? Ano bang nangyari? Hindi mo matandaan? Ang alin? Ang nangyari sa'yo kanina. Nahimatay ka kanina matapos ka magsabi ng kung ano-ano. Teka lang,
huwag ka muna tumayo ha. Humiga ka muna dyan. Ano ba nangyari sa'yo kanina ha? Ano ba yung mga nakikita mo? Kung ano-ano yung pinagsasabi mo kanina na hindi namin maintindihan. Hindi ko alam eh. Pilit kong inalala kung ano ang mga nangyari sa akin kanina. Hanggang sa maalala ko ang mga nakita kong dugo. Pati na rin ang mga taong duguan ang katawan. Kinilabutan ulit ako at napatingin ako kay Henry na naghihintay sa sagot ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko bago magsalita at ikwento ang mga nakita ko. Pero isa lang ang natanggap ko mula sa kanya. Kalokohan. Huwag mo sabihin sa akin na minumulto yung plantasyon. Sa dami-daming nagtatrabaho sa akin, ikaw lang talaga nakakita nun. Totoo ang mga sinasabi ko. Sa tingin mo ba, gagawa ako ng mga kwento? Kahit nga ako naguguluhan pa rin ako. Pero wala naman akong third eye. At yung mga multo, hindi naman sa hindi ako naniniwala doon. Pero kanina, parang mga totoo sila. Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang padabog na tumayo si Henry. Sabay sipa sa lamesang nasa tabi ng kama. Nalaglag doon ang ibang nakapatong na gamit. Kaya nakaramdam ako ng takot, lalo na nang makita ko ang galit sa mga mata ni Henry. Henry, huminahon ka. Totoo yung mga sinasabi ko. Yun yung nakita ko kanina eh. Aray! Henry, bitawan mo ko. Nasasaktan ako. Kapag hindi mo pinatahimik yung bibig mo, talagang mahalilintikan ka sa akin. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Totoo naman yung mga sinasabi ko ah. Kung hindi mo ako kayang paniwalaan, ayos lang. Wala naman akong magagawa eh. Sinabi ko manimik ka eh. Isa pang marinig ko sa'yo tungkol dyan sa mga sinasabi mo. Talagang hindi na ako makakapagtimping saktan ka. Huwag mong siraan ang negosyo ko dahil dyan sa mga ilusyon mo. Mali pa lang sinama kita sa plantasyon eh. Binisit mo lang araw ko. Wiset, matulog ka na lang dyan. Nagulat ako sa sinabi at pinakita sa akin ni Henry. Hindi ko akalain na kayang gawin sa akin yon ng nobyo ko. Parang bigla akong nanibago sa taong kaharap ko. At imbes na pag-usapan namin ni Henry ang nangyari, mas pinili nitong lumabas at padabog na sinarado ang pintuan. Sunod-sunod ang patak ng luha ko. Pero agad ko yung pinahid nang makita kong nagri-ring ang cellphone ko. Oh, Hana. Ba't ngayon mo lang nasagot yung tawag ko? Nag-aalala kami ng lolo mo sa'yo dahil hindi namin alam kung ano nangyayari sa'yo. O, kumusta ka na dyan? Ayos lang po pa. Huwag na po kayong mag-alala ni lolo sa akin. Ay, paano kami hindi mag-aalala? Ang hirap mong kontakin. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ano kasi lo eh. Maghapon kaming gumala ni Henry. Kaya nakaligtaan kong tawagan kayo. Oh, bakit parang naiyak ka? Po, hindi po ah. Hoy Hana, may ginawa bang mali sa'yo yung tukmol na yon ha? Nasaan ba yun at kakausapin ko? Wala po pa. Sinisipon lang po ako. Sinisipon? Baka pinagtatakpan mo lang yung nobyo mo ha? Ay nako, dapat talaga hindi kita pinayagan. Malilintikan talaga sa akin yung lalaking yan kapag may maling ginawa sa'yo yan. Hoy, umiyak ka ba? Hindi ko na napigilan. Bumagsak na ang emosyon ko dahil sa sinabi ni Papa. Alam kong mahal na mahal nila ako. Kaya sobrang protective nila sa akin. Pero minsan nga lang, nasusobrahan ang pagiging protective nila. Anak, ba't ka ba umiyak? Sinaktan ka ba dyan ha? Hindi po pa. Bakit ka nga umiiyak? Ay nako, ako nga kakausap dyan sa apo ko. Ikaw, kapag nakikipag-usap ka sa anak mo, parang kalaban mo yung kausap mo eh. Tinatanong ko lang ho ng maayos, tay. Tanong. Daig mo pa ang siga sa tuwing magtatanong ka eh. Ay nako, akin na nga cellphone.
Hello, Hana. Apo, mag-usap nga tayo saglit. Bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ng nobyo mo? Apo, magsalita ka at makikinig ako. Hindi po, Lo. Namimiss ko lang po kayo ni Tatay. Sigurado ka ba na yun lang? Opo, Lolo. Ay, nako. Akala ko kung ano na. Pinakaba mo naman kami. Uuwi ka rin naman. Namiss mo agad kami. Hindi ko na nga sinabi kila Lolo at Papa ang totoong dahilan ng pag-iyak ko. Totoo naman talagang namimiss ko sila. Pero mas naiiyak ako sa kinikilos ni Henry sa akin. Saglit lang din kami nila Lolo at Papa nag-usap dahil binaba ko na ang tawag. Ilang oras ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Henry sa kwarto namin. Nalungkot ako na mga oras na yon. Pakiramdam ko, hindi na niya ako mahal. Naisip ko tuloy, ano ba talaga ang totoong ugali ni Henry? Paano kung may kahulugan ang sinabi ni Talia? Paano kung may masamang ugali na tinatago si Henry na hindi pinapakita sa akin noong una? Pero ngayon nakasama ko siya, doon ko lang talaga napapansin ang lahat. Sa paghihintay ko kay Henry at sa walang tigil kong pag-iyak, hindi ko na namalayan ang pagtulog ko. Dahil sa gutom ay nagising ako. Wala pa rin si Henry sa tabi ko. Tiningnan ko ang oras. 2:00 na ng madaling araw. Napabuntong hininga ako. Tatawagan ko na sana si Henry, pero nakita ko ang cellphone niya sa side table. Nasaan kaya siya? Bakit wala siya dito? Sa labas kaya siya natulog? Pero bakit iniwan yung cellphone niya? Ay naku, makababa nga para hanapin siya. Henry? Nasaan kaya ang switch ng ilaw? Bakit ko pa kasi iniwan yung cellphone ko eh? Teka, ano yun? Napahinto ako sa paglalakad nang makarinig ako ng ingay sa labas. Ngayon ay hindi na to pagaspas. Isa itong tunog na mababa, magaspang at puno ng galit. Alam kong hindi yun tahol o huni, pero para itong pinaghalong ungol ng hayop at paos na ungol ng isang tao. Lumapit ako sa bintana at sumilip, pero wala akong nakita doon. Dahil sa pagtataka, lumabas ako ng bahay. Tiningnan ko kung may tao sa paligid, pero wala naman. Sinundan ko ang tunog na yon at napunta ako sa likuran ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Henry na may kinakaladkad na taong nakahiga, sabay tinatapon sa isang balon. Pero laking gulat ko nang may isang nilalang na lumabas mula sa balon at biglang napatingin sa kinatatayuan ko. Nagulat ako nang may biglang pumila sa akin paalis. Talia? Ate, bawal kang lumabas sa ganitong oras. Kailangan na nating pumasok ngayon. Pumasok? Anong meron dito, Talia? Yung nakita ko, ano yun? Teka lang ha. Wala akong maintindihan eh. Ate, maaamoy tayo ng aswang at baka mapatay tayo. Mahina, pero klarong-klaro ang sinabi ni Talia. Para akong binuhusan ng malamig noon nang sabihin yon ni Talia. Ilang beses din akong napalunok at hindi ko magalaw ang paa ko. Habang nakatingin naman ako kay Talia, hindi maalis sa mukha ko ang pagkabigla. Aswang. Yun lang naman ang laging kinukwento sa akin ni Lolo nung bata pa ako. Alam kong hindi yun totoo. Alam kong
Kathang isip lang yon na ginagawang panakot sa mga bata. Pero nang makita yon ng dalawang mata ko, para akong biglang nanghina. Hindi ko magalaw ang katawan ko. Isang malakas na paghatak ang naramdaman ko na nagpabalik sa akin sa realidad. Napangiwi pa ako at narinig ko ang pag-aray ni Talia habang hila-hila kami ni Hen papasok ng bahay at sabay niya kaming hinagis paloob. Kaya natumba kami ni Talia. Aray! Talia, ayos ka lang ba? Saan yung masakit? Agad akong lumapit kay Talia. Bigla itong sumiksik sa akin at yumakap. Napatingin ako kay Henry na nalilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Napalunok ako nang biglang isara ni Henry ang pinto na puno ng galit. Bakit kayo lumabas? Anong meron sa labas? Ano yung hinihila mo? Tao ba yun? Pumapatay ka ba ng tao, Henry? Ikaw manahimik ka! Kanina pa ako naririndi sa bunganga mo! Manahimik? Henry, nakita ko kung ano ang ginawa mo. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan eh. May alaga ka aswang dito sa plantasyon nyo? Sabi kong tama na eh! Sagutin mo ang tanong ko. Nag-aalaga ka ba ng aswang, Henry? Oo, nag-aalaga ako. Ano? Henry, anong kalukuhan ang ginagawa mo? Yung taong hinihila mo kanina, pinapakain mo ba yun sa aswang? Wala kang kaluluwa. Pwede ba, Hana? Yung mga taong yun, mga halang din ng bituka. Mga taong mahilig manakit ng iba. At anong klaseng rason yan? Pumapatay ka pa rin. Wala kang alam, kaya huwag mo akong husgahan. Umakyat na lang kayo sa taas at huwag kayong lalabas. Bawal lumabas sa ganitong oras kung ayaw nyo kayo ang gawing pulutan ng aswang. Baliw ka na. Aalis na ako dito. Hoy Hana, saan ka pupunta? Kukunin ko ang gamit ko sa taas at aalis na ako. Ano? Aalis ka? Hindi ka pwedeng umalis. Pwes, hindi mo ako mapipigilan, Henry. Aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Delikado nga sa labas at kapag nakita ka ni Ama, sigurado kong papatayin ka niya. Hindi pa siya tapos kumain. Mamayang umaga pa magiging ligtas. Ano? Hindi pa siya tapos kumain? Ilang tao ba ang pinapakain mo sa kanya? Teka lang, yung mga nakita kong dugo ang tao. Huwag mong sabihin sa akin. Nanlaki ang mga mata ko noon habang tinitingnan si Henry. Kaya pala ako nagkaroon ng pangitain na yon. Naiintindihan ko na kung bakit galit na galit si Henry sa mga nakita ko. Ngayon, alam ko na. Alam ko na ang sagot sa lahat. Huwag mong sabihin, yung mga nakita ko, sila yung mga namatay dito sa lupain niyo. Henry, paano mo nagawa yun? Sinabi ko sa iyo mga masasamang tao sila dito sa lipunan. Kaya nabagay lang silang iaali kay Ama. Mga masasamang tao lang ang pinapakain ko, Hana. Pero para saan? Para saan at ginagawa mo yun? Dahil para sa plantasyon. Kita mo kung gaano kaganda ang agos sa mga dagta sa bawat rubber tree? Kita mo ba kung gaano kalaki ang bawat puno at kung gaano sila kalusog? Dugo at kaluluwa ng taong pampataba ko dun. Mga taong walang silbi sa lipunan. Pero sa plantasyon ko, malaki ang silbi nila. Hindi ba ang ganda? Nababaliw ka na. Buong akala ko, kilalang kilala na kita. Pero hindi pala. Hindi mo pinapakita ang totoong ikaw. Aalis na ako dito, Henry. At break na tayo. Hindi ako papayag. Hindi kita papaalisin. Hindi mo ko pwedeng iwan. Pwes, yun ang desisyon ko. Tinalikuran ko na si Henry at mabilis akong naglakad paakyat ng hagdanan. Pero biglang hinawakan ni Henry ang kamay ko at pilit akong pinaharap sa kanya.
Inalis ko ang pagkahawak niya sa akin. Pero mas malakas siya at hindi agad ako makawala. Ano nga, Alice? Hindi ka pwedeng umalis. Ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, sabi. Nababaliw ka na talaga. Baliw na akong baliw. Pero hindi ako papayag na umalis ka. Henry! Nagulat ako nang bigla akong hatakin ni Henry ng malakas. Sabay tulak sa akin pababa ng hagdanan. Pagulong-gulong ako pababa. At sobrang sakit ng ulo ko sa tuwing nauumpog ito sa bawat baitang ng hagdanan na gawa sa kahoy. Namalayan ko na lang na nasa ibaba na ako. At kita ko ang paglaki ng mata ni Talia habang nakasuksok sa gilid at parang nagtatago din kay Henry. Tinakpan pa ni Talia ang bibig niya habang yakap-yakap ang manika. Napansin ko ring lumuluha itong nakatingin sa akin. Hindi pa ako makapagsalita nun dahil sa sobrang hilo. Parang gusto na ring pumikit na mga mata ko. At ang buong katawan ko ay sobrang nananakit. Hindi ako makatayo ng mga oras na yon. Nakita ko si Henry na naglalakad pababa ng hagdanan habang nakangisi sa akin. Ang lalaking minahal ko ay hindi pala mabait na tao. Mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Ang kulit mo kasi. Bawal ka kasing umalis. Bawal mo kong iwan. Dito ka lang sa tabi ko. Dito ka lang sa piling namin ni Talia. Alam mo bang hindi ko talaga kapatid si Talia? Anak ko talaga siya. Kaso ang ina niya, gustong-gustong umalis. Kaya yun, pinakain ko na lang siya kay ama. Ayaw mo namang mangyari yun, di ba? Ayaw mong mangyari ang sinapit ni Carmen, ang ina ni Talia. Ano? Una pa lang, nagsinungaling ka na. Pati pala sa pagkatao ni Talia, nagsinungaling ka rin. Kaya ba ayaw mong palabasin si Talia? Dahil ayaw mo siyang umalis dito sa lupain mo? Parang gano'n na nga. Kaya nga hindi ko siya pinapasok sa school eh. Ayoko na may tagalabas na mangingialam sa buhay namin ni Talia at ikaw. Dito ka lang sa buhay namin. Maging isang pamilya tayo. Maging isang ina ka ni Talia. Hindi. Hindi ko gagawin yun. Aalis ako dito. Nababaliw ka na, Henry. Kung magiging nanay man ako ni Talia, sisiguraduhin kong ilalayo ko siya sa'yo. Alam mo, teacher ka pero wala ka ding utak, no? Sa tingin mo ba, papayag akong umalis ka dito? Hindi. Dahil dito tayo titira at sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Ay nako, bakit ba ako nakipagtalo sa'yo? Sa ngayon doon ka muna sa lagi kong pinaglalagyan kay Talia kapag makulit siya. Henry, saan mo ako dadalhin? Ang sakit. Hindi ako makapalag noon habang hila-hila ko ni Henry sa kamay. Nakahiga pa rin ang katawan ko at pakiramdam ko para akong nabugbog sa sobrang sakit. Nararamdaman ko na rin ang pagdaloy ng dugo mula sa noo ko. Mas lalo akong nahilo sa paghila ni Henry sa akin. Hindi ko alam kung nasa na kami. Pero sigurado akong nasa loob pa rin kami ng bahay. Mas madilim yun, pero may bakal akong nahawakan. Parang nasa isang kulungan ako. Nagulat ako nang biglang makarinig ng tunog ng bakal. Dahil binuksan pala yun ni Henry. Pinasok niya ako sa loob. Henry! Henry, maawa ka. Huwag mo akong ikulong dito. Pakiusap, Henry. Shh! Huwag ka na maingay. Shh! Huwag ka na pumalag. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi sana kita ilalaglag sa hagdanan. Alam mo ba kung anong ginawa ko sa nanay ni Talia bago ko pinatay?
Pinukpok ko yung mga tuhod niya. Gusto mo ba yun? Ay nako, pinuno mo ako masyado kasi. Yan tuloy na pala mo. Alam mo yan si Talia? Yari din yan sa akin. Ayoko talaga sa mga matitigas ang ulo. Henry! Henry, huwag mo akong iwan dito. Henry! Ilang beses pa akong sumigaw noon, pero hindi na ako binalikan ni Henry. Takot na takot ako sa pinagkulungan niya sa akin. Natatakot ako na baka biglang pumunta ang aswang at kainin ako. Natatakot rin ako na baka gawin sa akin ni Henry ang ginawa niya sa mama ni Talia. Naisip ko rin si Talia. Sigurado akong pinaparusahan na rin siya ni Henry. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa pinagkulungan sa akin ni Henry. Hirap din akong tumayo at maglakad. Hindi ko na rin alam kung anong oras na. Wala kasing bintana o kahit anong butas sa pinaglagyan sa akin ni Henry. Hindi rin ako nakatulog dahil sa takot, pati na rin sa pag-aalala kay Talia. Pero agad akong napaupo ng maayos nang biglang bumukas ang ilaw at nakarinig ako ng mga yabag na papunta sa akin. Oh, gising ka na pala. Umaga na kaya dinalhan kita ng almusal. Kamusta ang tulog mo, babe? Babe? Nakakasuka ka. Anong ginawa mo kay Talia? Ilabas mo ako dito, Henry. Nandito ako para gamutin ang sugat mo. Concerned pa nga ako sa'yo eh. Nagdala pa ako ng gamot para sa'yo tapos yan ang ibubungad mo sa akin? Wala bang I love you, babe? Kung alam ko lang na isang demonyo ang nobyo ko, hindi na sana ako pumunta dito. Sana hindi na lang kita minahal. Sana. Sana ano? Ang hirap sa inyo mga babae, matitigas ang ulo. Alam mo ba, simula nang iwan kami ni Inay, hindi na ako nagtiwala sa mga babae at alam kong aalis at aalis sila. Hindi ko alam kung anong hinanakit ang meron ka sa nanay mo. Pero wag mo sana akong idamay at si Talia. Maawa ka sa bata. Anak mo yun. Lintek! Alam mo ba dyan din ako asar-nasar eh. Sa dami-daming pwedeng ilabas ni Carmen. Talagang babae pa no? Pwede namang lalaki. Henry, alam kong may mabuti kang puso. Sige, sabihin na natin, nasaktan ka dahil sa ginawang pag-iwan sa inyo ng nanay mo. Pero wala kang karapatan na ipakain sa mga aswang na yun ang mga taong pinatay mo. Wala kang karapatang gawin yun sa kanila. Hindi ka Diyos para husgahan ang kasalanan nila. May pagkakataon ka pang magbago at magsisi sa mga kasalanan mo. Dahil sa sinabi ko, biglang hinagis ni Henry ang tray na dala niya. Kaya hindi ko maiwasang mapatalon sa gulat. Nakaupo ako ng mga oras na yon at nakasandal ako sa pader. Pinilit kong umupo, pero ramdam ko pa rin ang kirot ng paa ko sa tuwing sinusubukan kong tumayo. Mas lalo lang ding sumasakit ang ulo ko sa tuwing sinusubukan ko yon. Diyos? Diyos? Lintik na Diyos na yan. Hindi mo alam na lagi akong tinatalikuran ng Diyos na sinasabi mo? Gusto mo ba ng trivia kung bakit mga ganong taong pinapakain ko? Yung tatay ko kasi, yung taong nag-aruga sa akin at nagmahal sa akin. Yung taong hindi ako iniwan at pinaglaban ako. Pinatay lang siya ng mga taong nasa taas. Mga taong makapangyarihan naman na pwedeng ilaban ang kaso ng tatay ko para makuha ko ang hustisya. Binaliwala lang nila ang kaso. Kaya sa tingin mo, bakit hindi ako magagalit sa kanila? Sa tingin mo, bakit hindi ako magagalit sa mundo at kahit sa Diyos? Tapos nagmahal ako ng babae? Buong akala ko, hindi siya tutulad kay nanay. Pero pareho lang pala siya. At ikaw, ganun ka rin pala. Mga walang kwenta. Mga wala kayong silbi. Henry! Henry, mahal kita. Pero mali itong ginagawa mo. Nag-aalaga ka ng isang halimaw.
Halimaw? Ano halimaw? Hindi siya ang halimaw. Siya ang nagligtas sa akin. Kita mo yung kalmot sa likod ko? Isang kasunduan yon. Kasunduang hindi niya ako iiwan. Si Ama lang ang hindi tumatalikod sa akin simula nung nawala si tatay. Parang nagkaroon na din ako ng sariling tatay. Kaya samahan mo ko, Hana. Bigyan natin ng mas maraming pagkain si Ama. Mabait siya at pagpapalain niya tayo. Kita mo yung plantasyon? Siya ang dahilan ba't ako ganito kayaman. Kaya walang sino man ang umaapak sa akin. Hindi. Hindi ako sasama sa'yo. Habag na ang nararamdaman ko para kay Henry. Parang pinipiga ang puso ko sa kwento niya. Alam kong mabait na tao si Henry. Pero dahil sa mundong ginagalawan namin, unti-unti siyang naging masama. Alam ko rin ang pakiramdam na maiwan. Naiintindihan ko ang galit niya. Kaso nga lang, ang kaibahan lang, laging nandyan si Papa at si Lolo. Lagi nilang pinaparamdam sa akin na hindi ako kulang. Pilit kong kinumbinsi si Henry. Pero mas lalo lang itong nagalit sa akin. Kaya lumabas na ulit ito. Dahil sa pagod, gutom at sakit ng katawan, hindi ko na namalayang nakaidlip ako at isang haplos ang gumising sa akin. Talia? Bakit ka nandito? Pumuslit lang po ako. Wala po si Kuya at naghahanap po siya ng mabibiktima para ipakain dun sa aswang. Kailangan po nating makaalis dito. Kaso nga lang po, delikado dahil gabi na at baka maamoy tayo ng aswang. Teka, paano tayo makakaalis? May susi po akong dala. Duplicate po ito. Kinanap ko po talaga to. Akin na. Teka lang, Talia. Pwedeng pa-flashlight lang ako para makita ko? Ito po, ate. Kaya niyo po ba? Oo. Teka lang. Anong susi ba ang kailangan? Hindi ko mabuksan eh. Hirap na hirap ako sa pagbubukas. Bukod sa nasasaktan ako dahil sa mga pasa at sugat ko, hindi ko rin maiwasang kabahan habang tinatanggal ang pagkalak ng kulungan. Pansin ko rin ang panginginig ng kamay ni Talia sa ginagawa ko. Teka lang, Talia ha. Mabubuksan ko na to. Yan. Yan na. Nabuksan ko na. Mabilis kong binuksan ang kulungan at napayakap ako kay Talia. Pero napansin ko ang mga pasa nito sa katawan na parang hinampas na naman ito ng latigo. Nakita ko pa ang pagniwi ni Talia, kaya medyo lumayo ako sa kanya ng konti. Nakaramdam ako ng awa kay Talia dahil sa ginawa sa kanya ni Henry. May mga sugat ka. Huwag niyo na po akong intindihin, Ate Talia. Sanay na po ako sa mga ganito. Ang kailangan po nating gawin ay makaalis dito. Dahil sigurado po akong ilang oras na lang babalik na si Kuya. Sige, tara na. Aray, ang sakit. Kaya niyo po ba, Ate Hana? Oo, pero mahihirapan yata tayong tumakas dahil sa kalagayan ko. Tutulungan po kita, Ate Hana. Kahit nahihirapan ako, pinilit ko. Dahil kung mag-iinarte ako, sigurado akong parehas kaming yari ni Talia. Wala pa si Henry at palabas na sana kami ng pinto nang may maalala ako na tinago sa kwarto ni Henry. Kaya napatigil ako sa paglalakad. Teka lang, Talia. Bakit po, ate? Kailangan na po nating magmadali. May kailangan lang akong kunin sa taas. Makakatulong sa atin yun para hindi tayo maamoy o maramdaman ng aswang. Sa kwarto po ni Kuya? Oo, sa kwarto ng kuya mo. Paano po kayo makakaakyat? Mahihirapan lang po kayo, ate. Ano po ba yung kukunin nyo? Ako na lang po ang kukuha para mabilis tayo.
Sigurado ka ba? Opo ate, mas matatagalan po tayo kung pati kayo aakyat. Sige, sa unang cabinet ng kuya mo, sa pinakailalim nun, may isang damit na nakabalot. At kapag binuksan mo yon, may panyong nakabalot din doon. Kunin mo yon dahil magagamit natin yon. Mabilis na umakyat sa taas si Talia. Mas kinakabahan ako habang napapatagal sa taas si Talia. Pero agad akong napangiti nang makita ko siya sa may hagdanan. Dala-dala ang panyo. Kaso nga lang, bigla akong narinig ang tunog ng sasakyan ni Henry. Mabilis na bumaba si Talia at lumapit sa akin. Ate, kailangan na po nating magtago. Nandyan na po si kuya. Saan tayo magtatago? May alam ako ate. Tara na po. Mabilis kaming nagtago ni Talia at pinatay ang ilaw. Pigil hininga ang ginawa namin nang bumukas ang pinto at pumasok si Henry. Hindi nito binuksan ang ilaw dahil may dala itong flashlight. Unang pumunta si Henry sa pinagkulungan niya sa akin. At maya-maya lang, narinig namin ang pagwawala ni Henry habang sinisigaw ang pangalan namin ni Talia. Talia! Hana! Kapag nakita ko kayo, sisiguraduhin ko magsisisi kayo. Ate, Shh! Huwag kang maingay, Talia. Napayakap ako kay Talia at narinig namin ang paglabas ni Henry. Sabay pagbukas ng makina ng sasakyan nito. Sabay andar paalis. Dahil nagkaroon kami ng pagkakataon, agad na kaming lumabas sa pinagtataguan namin at saka tumakas. Hirap na hirap akong maglakad, pero tinutulungan ako ni Talia. Hindi ko na rin mapigilan ang umiyak noon. Pero nanlaki ang mga mata ko nang bigla kong makita ang papalapit na sasakyan ni Henry. Kaya nang may makita akong isang lumang bahay, agad kong hinila si Talia papunta doon para magtago. ate, baka makita po tayo ni kuya dito. Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Makakaalis tayo dito. Ate, Shh! Bakit ang baho? Parang amoy nabubulok na tao. ate, umalis na tayo dito. Dito namamalagi ang aswang. Pagkaharap ko kay Talia, biglang nanlaki ang mga mata ko nang may isang taong nagkatawang aswang. Nanginginig akong napaatras habang nakikita ko siyang nagbabago. Ang balat niya ay parang lumulutong, natutuyo at unti-unting natatanggal. Ang mukha niya ay humaba. Ang mga mata naman niya ay biglang lumalim. At nang bumuka ang bibig niya, nakita ko ang matatalim niyang pangil. Napayakap ako kay Talia nang marinig ko ang tunog ng kanyang mga daliri. Parang butong pumuputok habang humahaba ang kanyang mga kuko. Bumilis ang paghinga ko noon at tangkang lalapit ito sa amin nang bigla siyang umangil at lumiwanag ang panyong hawak ko. Nakita ko ang balat nitong parang nasunog, kaya mabilis siyang lumayo sa amin. Sige, lumapit ka sa amin. Sisiguraduhin kong mapapatay kita bago mangyari yun. Ate, umalis na po tayo dito. Pulang-pula ang mata ng aswang na nakatingin sa amin. Gustong-gusto na kami nitong kainin, pero hindi siya makalapit. Dahan-dahan kaming napaatras ni Talia palabas ng lumang bahay. Pero pareho kaming nagulat nang biglang sumulpot sa likuran namin si Henry at hinarap ang aswang. Ama, huwag po sila. Huwag niyo po silang kainin. May hinanda po akong handog para sa inyo. Tsaka kung magugustuhan niyo yun.
Pero parang gusto ko ang amoy ng dalagang yan. Amoy na isang hindi ko pa natitikman. Ihandog mo na siya sa akin, Henry. Titiyakin ko, mas papalaguin ko pa ang plantasyon mo. Ama, ibalato niyo na sa akin si Hana. Mahal ko po siya. Mahal? Alam mo nung panahon na walang-wala ka, ako ang sumalo sa'yo. Iiwan ka din ng babaeng yan. Saka ako ang pagsisilbihan mo dito. Kagabi ko pa siyang gustong kainin. Kagabi pa ako natatakam sa kanya. Ama, nakikiusap ako. Habang abala sa pag-uusap si Henry at ang aswang, binigay ko kay Talia ang bote ng bigas. Dahan-dahan rin akong kumuha ng isang matigas na kahoy. Parehas kaming huminga ng malalim ni Talia at sinenyasan ko ito na isaboy na ang bigas. Talia, ngayon na! Ano? Talia, takbo! Bilisan mo! Napatingin ako kay Henry na natumba sa sahig habang hawak-hawak ang ulo nito. Tatayo na sana si Henry pero agad kong inispray ang sukang may halong kung ano-ano. Kaya napadaing ng malakas si Henry at nakita kong naging aligaga ang aswang habang nakatingin sa bigas na nakikita niya. Dahil doon, mabilis kaming nagkaroon ng tiyempo ni Talia para tumakas at tumakbo. Nahihirapan akong tumakbo ng mga oras na yon, kaya agad kaming nagtago sa isang puno. Nilabas ko ang kwintas ng mutya ng saging at pinasuot yon kay Talia. Isusuot ko na rin sana ang pulseras at labtang, pero naalala ko ang sinabi ni Lolo. Bawal ako masugatan kapag suot ko yon dahil mawawala ang bisa ng labtang. Ate, saan po tayo pupunta ngayon? Hindi ko alam, pero kailangan nating makahingi ng tulong. Ate, natatakot po ako. Paano po kung mahuli tayo ni Kuya? Paano po kung makuha tayo ng aswang? Hindi ka niya masasaktan. Basta wag mong iwawala o tatanggalin niyang kwintas na suot mo. Maliwanag ba? Hindi rin ako papayag na makuha ka sa akin ni Henry. Opo, ate. Tara na, kailangan na nating umalis. Lakad at takbo ang ginawa namin, Talia, para hindi kami mahabol ng aswang. Pero nagulat ako nang marinig ko ang pagaspas nito sa likuran namin. At maya-maya pa, nasa harapan na namin siya. Hingal na hingal akong nakatitig sa aswang sa harapan ko. Pula ang mga mata nito, dilat na dilat at uhaw sa dugo. Alam kong gusto niya akong lapitan, pero nanginginig siyang parang masusunog sa mutsyang suot ni Talia. Talia, umalis ka na. Ate, hindi kita iiwan. Talia, mahina ang bisa ng labtang na suot ko dahil sa mga sugat ko. Pwedeng mawala ang bisa nito mamaya. Binigay ko sa iyo ang kwintas na yan dahil gusto kong makaligtas ka. Kaya umalis ka na. Pero ate, umalis ka na sabi. Kapag naabutan tayo ni Henry, mas lalo tayong mapapahamak. Pilit kong pinagtabuyan si Talia. Umiiyak ito habang tumatakbo palayo. Napangiti ang aswang. Hindi ko alam kung kaya ko pang lumaban. Ang katawan ko ay halos bumigay na sa pagod. Napasigaw ako nang tinamaan ako ng isang hampas. Hindi ko alam kung kamay yun o isang hindi nakikitang pwersa. Pero napalipad ako paatras at tumama sa puno. Napakapit ako sa tiyan ko. Humihingal sa sakit. Ate Hana! May mga tao talagang akala mo mga bayani. Mahilig unahin ng iba kesa sa sarili nila. Pero mas mabuti ngayon para matikmang ko ang dugo mo. Sige, subukan mo lumapit at sisiguraduhin kong mapapatay kita. At paano mo magagawa yun? Wala ka ng proteksyon. Kaya mapapatay na kita at si Henry. Dahil isa siyang taksil. Binigyan ko siya ng leksyon.
Hinihingi lang naman kita pero ang damot niya. Ayoko pa naman sa lahat ang sinusuwail ako. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag mo sabihin sa akin nag-aalala ka sa kanya. Pero huwag mo na alamin kung ano nangyari sa kanya. Kasi kahit malaman mo, hindi mo na rin naman siya makikita dahil papatay na kita dito. Dahan-dahang lumapit ang aswang sa akin. Wala na akong proteksyon dahil ang pulseras na labtang ay nadurog nang bumagsak ako. Kumalakhak ang aswang. Ang boses niya ay parang pinaghalong alulong ng hayop at sigaw ng isang taong naghihingalo. Marahan niyang iniangat ang kanyang kamay. Kita ko ang mahahabang kuko nito, nangingitim at puno ng dugo. Isa pang galaw at kayang-kaya niyang wasakin ang katawan ko. Napasalampak ako sa lupa. Wala akong lakas para gumalaw. Napapikit ako ng mga oras na yon. Alam kong wala na akong kawala sa aswang na kaharap ko. Hindi ko mapigilang maiyak habang inaalala si Lolo at Papa. Dahil sa huling sandali ko sa mundo, hindi ko na sila makikita at mayayakap. Pero napahinto ako nang isang malakas na boses ang narinig ko. Ate Hana! Tabi! Talia! Si Talia, may hawak na matulis na kahoy. Tinarak niya yon sa likuran ng aswang at tumagos yon malapit sa dibdib nito. Kitang-kita ko kung paano napangiwi ang halimaw. Bumulwak ang itim na dugo mula sa sugat niya. Napaatras ako nang sumigaw ito. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa lakas ng paggalaw niya. Para siyang isang hayop na nagwawala sa sakit. Napaatras si Talia nang humarap sa kanya ang aswang at tinanggal noon ang kahoy na nakabaon sa kanya. Mabilis kong kinuha ang bottle spray na may lamang bawang, suka, asin at paminta, pati luya. Kahit nahihirapan ako sa pagtayo, ay agad kong kinuha ang atensyon ng aswang at tinago ko ang boteng hawak ko. Hoy! Ako ang harapin mo! Huwag ang bata. Tayo ang magtuos. Hindi ba ako ang kailangan mo? Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin! Talia! Takbo! Pagkaharap sa akin ng aswang, mabilis kong binuksan ang boteng hawak ko. Nanginginig pa ang mga kamay ko noon. Pero nang bigla niya akong sinugod, sakto ko ring nabuhos sa mukha nito ang mga pinaghalo-halong pangontra. Dahan-dahan ako napalayo nang mas lalong nagalit ang aswang. Pero ngayon ay unti-unting nagliliyab ang mukha nito habang humihiyaw ito sa sakit. Mas lalong naging agresibo ang pagkilos niya. Pero nakuha ni Talia ang atensyon ko nang ihagis niya sa akin ng labtang. Mamatay ka na! Hindi! Hindi maaari! Hindi ako pwede mamatay! Hindi! Tama na ang kasamaang ginagawa mo sa mundo. Nang matupok na ng apoy ang aswang, doon lang ako nakahinga ng malalim at napaupo sa lupa. Hindi ko mapigilang umiyak habang tinitingnan ang mga abo ng aswang sa lupa. Mabilis na tumakbo sa akin si Talia at niyakap ako ng mahigpit habang umiiyak ito. Niyakap ko rin pabalik si Talia. Tapos na po ba, ate? Makakalayo na po ba tayo dito? Gusto ko na po kasi umalis dito eh. Ayoko na po dito, ate. Oo. Tapos na, Talia. Makakaalis na tayo dito. Ang sakit. Kailangan mo lang akong alalayan, ha? Para makaalis tayo dito. Kaya mo ba, Talia? Baka kasi maabutan tayo ni Henry dito eh. Opo, ate. Tara na po. Tinulungan ako ni Talia na tumayo. Pero hindi pa kami nakakalakad nang marinig ko ang boses ni Henry sa likuran ko. Duguan ito dahil sapu-sapu niya ang kanyang tagiliran
at parang may hiwa ang kanyang mukha at papilay-pilay din siyang naglalakad. At saan kayo pupunta, ha? Hindi niyo ako matatakasan. Dito tayong mamamatay tatlo. Tama na, Henry. Maawa ka na sa amin. Palayain mo na kami. Hayaan mo namang lumaya ang anak mo. Hayaan mong maging masaya ang anak mo. Kung ikaw nung bata ka, hindi ka naging masaya, huwag mong iparanas sa anak mo. Hayaan mo siyang sumaya sa mundong to. Hindi ako makakapayag. Hindi niyo ako pwedeng iwan. Hindi pwede, ayoko mag-isa. Nagulat ako nang biglang tumakbo palapit si Talia kay Henry. Gusto ko siyang kunin, pero isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Talia sa kanyang ama na ikinagulat ni Henry. Tatay, huwag na po kayong malungkot. Tanggalin niyo po lahat ng galit niyo. Hindi po ako galit sa inyo. Kahit hindi niyo po ako tinatratong anak niyo, mahal ko pa rin po kayo. Sobrang mahal ko po kayo. Sana po, patawarin niyo na ang sarili niyo. Tay, tama na po. Natatakot na po talaga ako eh. Kailangan ko pa po kayo. Kaya tama na po, Tay. Hindi po solusyon ang pananakit at paghihigante para makuha ang hustisya. Kaya tama na po. Parang dinurog ang puso ko sa bawat salitang binibitawan ni Talia. Bata nga lang siya, pero ang utak niya ay para nang sa matanda. Isip batang naipit sa galit. Isang musmus na batang nakulong sa dilim at nais ng liwanag. Pero isang batang puno ng pagmamahal sa puso. Sobrang humanga ako kay Talia dahil nung una, akala ko ibang bata siya at mahirap siyang pakisamahan. Pero hindi pala dahil mas mamunpa ang puso nito kaysa sa akin. Sumakto rin ang pagdating ng mga pulis ng oras na yon. Kinuli si Henry dahil sa ginagawa niyang pagdukot sa mga tao. May nagtimbre kasi sa mga pulis at nakita ang sinasakyan ni Henry. Kaya nasundan ito kaagad. Nakaligtas rin ang mga huling dinukot ni Henry. Ang isa pala doon ay ang pinakamataas na opisyales. Kaya na-rescue rin kami ni Talia at kaagad na dinala sa ospital. Mabilis ding nakarating sila papa at lolo sa ospital nang malaman nila ang kalagayan ko. Nakaligtas kami sa isang bangungot at sa ngayon nasa poder ko na si Talia, habang si Henry naman nawala sa sarili at dinala siya sa mental hospital. Lagi naming binibisita ni Talia ang kanyang ama, pero ibang-iba na ang dating minahal ko. Lagi na itong tulala at hindi nagsasalita, pero biglang nagwawala. Ang dami kong natutunan sa mga pinagdaanan ko. Naging mas mapanuri pa ako sa mga lalaking kinikilala ko. At sila papa at lolo ang tinatanong ko kung ayos ba o hindi ang mga sumusubok kunin ang puso ko. Hindi na rin ako nakikipagkita kapag sa call, text o online ko lang nakikilala. Si Talia ay pumapasok na ngayon sa eskwelahan at masasabi ko talagang napakabuting bata niya. Maraming salamat po sa pakikinig sa istorya ko. Maging inspirasyon sana ito sa bawat kabataang nagmamahal. Hindi porket nakilala sa online at matagal nang nakausap ay mabuting tao na. Huwag basta-basta magpapakita kapag hindi niyo pa lubusang kilala ang tao.